dumating na po dito sa Dahig si VP Sara kasama ang kanyang ina, si Ma'am Elizabeth. Dumating na rin po dito ang ating Dragon Lady, Maharlika. So, unti-unti na po silang dumarating para po sa okasyon sa 31 kung saan magkakaroon po ng malaking pagpupulong. Okay? Para po sa kaarawan ni VP Sara. No? So anyway, unti-unti pong pumapasok ang ating mga kababayan. Ang pag-usapan po natin ay yung pangyayari na si dating Congressman Arnie Tevez di umano ay nahuli na sa Timor-Leste at papunta ng Pilipinas kung saan siya ay dadalhin dahil siya daw po ay na-deport as an undocumented alien dahil wala siyang passport at wala rin siyang visa galing sa mga otoridad ng Timor-Leste. Ang tanong, ako na ba ho ang susunod? Well, ang kasagutan dyan, subukan nila. Pero kasi kung maintindihan nyo yung pagkakaiba ng kaso ko at saka kaso ni Congressman Tevez, makikita nyo na mahihirapan talaga sila na ako'y pauwiin. Ano ibig sabihin ko? Una-una po, ang kaso namin, ang kaso po ni Congressman Tevez, multiple murder. Ang kaso ko ay qualified trafficking. Pangalawa, ganong kalakas ang kaso laban kay Congressman Tevez? Well, ang sinasabi ng abogado ni Congressman Tevez, mahina ang kaso kasi nasampahan lang siya ng kaso sang-ayon sa mga confession na ginawa ng ilang mga nasasakdal na bumaliktad na. So, hindi na po pwedeng gamiting ebidensya lamang yung mga confession ng mga tao na sumapi di umano sa pagpatay kay Governor Digamo, no? Dahil yun nga po, no, tainted na yung credibility. Pagdating sa akin, wala pong kahit sinong nagte-testify o magtetestigo na ako po'y nag-recruit. At wala pong kahit sinong testigo na tumatayo para sabihin na ako po'y nakipagkuntsabahan o nakipagconspiracy doon sa mga nag-recruit, doon sa mga biktima ng trafficking. So malaking pagkakaiba po, may testigo sa kaso ni Tevez na bumaliktad. Sa akin, wala po kahit sinong testigo. Period. Pangalawa po, syempre, parehong non-bailable. Yung isa is multiple murder. Ako po is human trafficking na qualified, kaya naging non-bailable. Pero bukod pa po doon, sa proseso, si Congressman Arnie po nag-apply ng asylum sa sa Timor-Leste, pero ang kanyang application po ay na-deny. Na-deny na po yung kanyang asylum application. Ako naman po, nakabinbin ang aking application for asylum. At dahil kasapi po ang Netherlands ng Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers, hindi po ako po pwedeng mapauwi sa Pilipinas hanggang hindi pa tapos yung proseso ng aking asylum. So yan na naman po yung pagkakaiba namin. Pero si Congressman Tevez, maski siya ay na-deny ng asylum, nakakuha siya ng court decision laban sa kanyang extradition sa Pilipinas dahil dito sa Pilipinas siya ay magiging biktima ng cruel and degrading punishment, no? Dahil pinapakita niya na lahat ng mga testigo ay bumabaliktad lang naman, no? At ang sa akin naman, walang extradition case sa akin dahil unang-una, meron pa po akong pasaporte. So, antayin ko na makancel yan at sila ay hihingi ng request to deport as an undocumented alien. Ang problema po, yung opisina nag-handle ng mga deportation dito sa Netherlands, sa pangalan Immigration and Naturalization Division, IND, siya ring opisina na naghahawak na aking asylum. So, the moment na magbigay abiso sila na si Harry Roque wala ng passport, undocumented at dapat na ma-deport, yan po ay papadala rin nila sa parehong departamento kung saan nakabinbin yung aking asylum request, no? So, automatically, hindi ako mapag-deport dahil alam naman nila na bilang silang ahensya ng gobyerno ng Netherlands na nagpapatupad ng karapatan ng asylum na hindi ako po pwedeng mapa-deport miski ako ay undocumented alien. Now, yan po yung sinasabi ng non-refuma. Ito po yung karapatan ng mga asylum seekers. Unang-una is yung non-prosecution maski ikaw ay pumasok ng walang travel document or walang visa. So ako po, pumasok na merong visa, pero kung ma-revoke ang ating pasaporte, mawawalan ako ng passport, pero makikita nyo po, kabahagi ng non-refuma, hindi ako po pwedeng malitis. Maski na mawalan ako ng passport. At pangalawa, hindi nga ako po pwedeng ma-deport pabalik doon sa bansa na aking inalisan. No? At ito nga po ay
bansang Pilipinas. So, ang pagkakaiba naman ni Kong Teves, meron siyang court decision na hindi siya po pwedeng ma-extradite bagamat binaliwala o binasura ang kanyang asylum. Sa akin, wala akong ganyang court decision, pero dahil nakabinbin pa yung aking asylum application, hindi naman ako po pwede talagang ma-deport back to the Philippines. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba namin, ang Timor-Leste nag-a-apply para sa ASEAN membership. Ngayon, kakatapos lang ng pantaunang pagpupulong ng mga bansang ASEAN. At sigurado ako na nagkaroon ng bulungan sa panig ni Presidente Marcos at ng Presidente Horta ng Timor-Leste. At tingin ko ang naging kasunduan ay ibigay mo sa akin si Arnie Teves, hindi ako tututol sa iyong pagiging miyembro ng ASEAN. Kasi ang Timor-Leste po ngayon ay aplikante pa lang at kinakailangan walang miyembro ng ASEAN na tututol sa membership ng Timor-Leste. Kasi nga ang prinsipyo sa ASEAN ay consensus. Hindi po pwedeng mag-adapt ng kahit anong desisyon na hindi lahat ng miyembro ay pumapayag. So yung pagpasok ng Timor-Leste bilang miyembro, yan po ay kinakailangan sang-ayunan ng Pilipinas at kapalit nga ng pangsang-ayon ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng Timor-Leste sa ASEAN. Ang pinalit naman ay ang pagkatao ni Congressman Arnie Teves. Now, hindi ko po alam kung talagang naisakay na sa eroplano as of now sa broadcast itong si Congressman Teves. No? Ang alam lang natin ay ipapadeport na siya, hawak siya ng mga otoridad ng Timor-Leste at hindi ko lang alam kung paano nangyari yun. Hawak din daw ng otoridad ng Pilipinas. No? Pero ang alam ko, nakakuhang abogado ni ex-Congressman Teves ng petition for writ of habeas corpus. So hindi siya po pwedeng mailabas ang bansa hanggang hindi ipinipresenta sa hukuman. So hanggang ngayon po, wala akong balita kung talagang naisakay na si Congressman Teves. Pero sa akin, bagaman hindi ako lawyer sa Timor-Leste, yan din po yung sana gagawin ng mga abogado ni Tatay Digong. Kaya dumulog kami mismo no, para kay Kong Pulong via petition for habeas corpus and certiorari para nga po habang hindi pa sana umaalis ng Villamor Air Base si Tatay Digong, makarating na yung writ of habeas corpus na mag-o-order sa mga otoridad na dali ng pagkatao ni Tatay Digong sa hukuman at i-explain kung bakit dapat siya madetena. Yung writ of habeas corpus naman kay Kong Teves, ganyan din po ang epekto niyan. Bagamat hawak na siya ng otoridad ng Pilipinas at ng Timor-Leste and ready na for deportation, kung lumabas on time yung writ ng hukuman, hindi naman po pwede baliwalain ng Timor-Leste yan. Although alam niyo naman, bagong bansa ang Timor-Leste, so mahina pa rin ang mga institusyon. At itong mga pangyayari na bagmat merong Court of Appeals decision sa Timor-Leste na pinagbabawal ang extradition niya sa Pilipinas at ngayon nga ay dinudukot, ay napapakita na mahina talaga yung mga institusyon pa sa Timor-Leste. Dahil alam niyo naman po yan, dati sila po ay sinakop ng bansang actually pati Indonesia yan no, sinakop sila no at ngayon lang sila nagkaroon ng kalayaan at siyempre nais nilang sumapi dito sa ASEAN no. Pero obviously ito po yung tinatawag na mga new democracies na marami pang pagsusubok at nakikita nyo rito sa karanasan ni Congressman Arnie Teves na talagang mahina pa ang hudikatura ng Timor-Leste kung ikukumpara mo sa ibang bansa. Kasama na rin ng Pilipinas. Ako naman po naniniwala ako na malakas po ang ating hudikatura. Bagamat, siyempre po, subject din to political pressure. So yan po mga pagkakaiba ha. Una-una, hindi po ako akusado ng murder. Pangalawa, wala pong kahit sinong testigo na nag-issue ng complaint affidavit na nagsasabi na ako'y nag-recruit para sa pagsamantalahan ang trabaho ng ibang tao sa pamamagitan ng dahas at walang kahit sinong testigo na nagsasabi na ako po'y nakipagkuntsabahan sa kahit sinong nag-traffic. No? Pangatlo, ako po ay pending asylum seeker. Yung kay Congressman Teves na deny na pong asylum niya bagamat merong court ruling laban sa kanyang extradition. Pang-apat, hindi ako pwedeng gawing bargaining chip para makapasok sa ASEAN ang bansa kung nasaan naroon ngayon si Congressman Teves at dahil po dyan, walang dahilan para isuko ako ng bansang Netherlands. No?